umaga po mga kapatid. Nawa po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Bago po natin umpisahan ang ating gawain, simulan po natin sa isang panalangin. Thank you Lord sa umagang ito, Lord God, na pinagkaloob niyo po sa amin sa araw na ito. Maraming salamat po sa buhay ng mga ating mga kapatid, Lord God, na ipagpatuloy ang online fellowship na to, Lord God. Lord, tunay ka namin dinadakila, Lord God, sa umaga na ito. Walang ibang itataas sa umagang ito kundi ang inyong pangalan lamang, O Lord. Lord, humihingi na rin po kami ng kapatawaran sa mga nagawa namin kasalanan. Gawin mo po kaming karapat-dapat at linisin ng inyong banal na dugo, Lord God. Ihanda mo po, Lord God, ang aming mga puso sa umagang ito, sa fellowship, Lord God, sa online fellowship. At tanggapin ang Holy Spirit, Lord God, at manaig, Lord God, ang word mo at mag-manifest ito sa aming buhay na ibibigay mo, Lord God, at ang word deliverer, Lord God. Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibibigay niyo po sa amin na matutunan ang inyong salita, Lord God. Nawa po ay maging open at matouch po yung heart lahat ng makikinig, Lord God, sa mga mensaheng ibababa mo ngayon, Lord God. Lord, we thank you, Lord God. Praise you, Lord God. We pray for everyone that's listening, Lord God. Right now, itouch mo yung heart nila. We pray, Lord God, na magkaroon ng good connection, Lord God, throughout the online fellowship, Lord God. Magkaroon sila, Lord God, ng magandang environment upang marinig ng maayos ang fellowship, Lord God, ang online fellowship. Lord, we thank you, we honor your holy name, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, let's start na po ang ating praise and worship. Let's go. Kapatid, happy Lord's Day to everyone. So today, as we open up ourselves to our God, let God open our eyes to see the wonder of His love, the works of His hand, and to see the glory of the Lord shine upon us today. Just let God move in our lives today. Come on, church, let's sing. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you, yes, Lord. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Would you open the eyes of my heart? I want to see you. Oh, I want to see you, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory.
of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Oh, I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Would you open the eyes of my heart? I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Sing holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. My church, let's sing. Whoa, oh, 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 oh. You took up your cross, gave it all for us, so that we might know grace. You gave up your crown, an act so profound, we'll never be the same. We will never be the same. All that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you, we praise you. Oh, 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 oh. The fight is now over, war has been won, the power of your name. Jesus the Christ has made us alive, we'll never be the same. We will never be the same. All that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you, we praise you. All that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you, we praise you. Let's say, whoa, oh, 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 oh. What a sacrifice that you laid down your life to save a sinner's heart like mine. I surrender all to you, my God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to your name. Sing. All that we are for your glory,
All praises to you, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus, today we offer the heart of worship, Panginoon. We offer, Panginoon, our praises to you, Lord. May our voices be pleasing unto you, Lord. May our praises, Lord God, be pleasing unto you, Lord. Let your name, Lord, be glorified today. Let your name be honored today through the songs, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. We will sing. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into mine. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus.
God, unto you, Lord. Today, we just want to give you praise. We just want to give you honor, Panginoon, through our praises, through our singing, Panginoon, through our instruments, Panginoon, through our voices, Lord. We just want to give you the best, Panginoon, because you deserve it, Lord. And right now, Panginoon, we just want to give all that we have, all that we are, for your glory alone, Father. Use our lives as a living sacrifice, Panginoon. Use our lives as a channel of blessing so others may know your name, Lord. Today, we want to see you, Panginoon. We want to encounter you today, Panginoon. We want to feel your presence, Lord. We want to feel your embrace, your spirit to flow in our hearts right now, Lord. We just want to encounter you today, Lord. Open our eyes, Lord, to see the wonder of your love, to see the works of your hand, and to see your glory shine upon us, Lord, today. Use us, Father. Use us right now for your glory alone, for your kingdom alone, Lord. Thank you, Jesus. And we are expecting more of you today. More of your blessing to be showered upon our lives today. Lord, continue to move in our midst. Continue to move in our lives, Father, today. Thank you, Jesus. Ikaw na pong bahala, Panginoon, sa lahat na mangyayari sa araw na ito, Panginoon. Continue to bless this fellowship, Panginoon. Continue to bless lahat ng gagamitin niyo, Panginoon, na magiging daan, Panginoon, upang ma-receive namin, Panginoon, yung word niyo today. Thank you, Jesus. And today, we will lift you up. We will give you honor because you deserve it, Panginoon. Thank you, Jesus. And we'll bring back all the glory, honor, and thanksgiving, Panginoon, that belongs to your name. In Jesus' mighty name we pray. Everybody will say and shout, Amen and Amen. Hallelujah. Good morning everyone. Musta po tayong lahat? Welcome once again sa ating online fellowship. At ngayon po dadako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Iniimbitahan ko po ang bawat isa na pumikit at tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat na marami sa araw na ito, Panginoon. Patuloy na samahan niyo po kami at ingatan ang bawat isa habang kami po ay nag-aaral, nakikinig sa inyong salita sa araw na ito. Patuloy niyo pong ibukas ang inyong kalangitan, ibuhos ang masaganang pagpapala sa bawat isa sa amin. Purihin ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Okay, so ang title po ng ating pag-uusapan ngayon is about A Good Christmas. Wow, glory to God. Ano na po pala tayo? December 1st Sunday. At ang ating series po ay about Christmas na po sa mga linggong ito at sa darating sa buwan ng December. Ang ating pag-aaralan ay mababasa po natin sa Book of Luke, chapter 2, verse 1 to 14. Sabi po dito, in those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria. And everyone went to their own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David.
he went there to register with Mary, who was pledged to be married to him, and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born. Verse 7, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger, because there was no guest room available for them. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over the flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them. And they were terrified, but the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger." 13, suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests." Glory to God. So, just what does Christmas mean to many people today? Yung po bang ibig sabihin? O ano po ba ang Christmas sa karamihan ng mga tao ngayon? Kasi maraming mga tao ay busy. No? Ang Christmas po ba sa kanila ay hard work? Ang Christmas po ba sa kanila ay last minute shopping? Maraming mga Kristiyano. Or nag-overflowing yung tao sa mga mall? Glory to God. So, ano po ba ang Christmas para sa iba? Nagbo-book na po ba ng mga flights para biyahe sa isang lugar, pupunta sa isang lugar? O nagbo-book ba para sa bakasyon, sa kainan, at marami pa? Sa panahong ito, maraming mga taong nagsasabi, "Have a good Christmas." Lagi po natin itong naririnig na sinasabi po nila. But just what is a good Christmas to so many people? Ano po ba ang good Christmas sa maraming mga tao? Ito ba'y good gifts? Ito ba'y good foods? Good ang business? Good ang party? Meron po bang safe travel? Ano po ba ang ibig sabihin ng good Christmas? Ito po yung ating pag-uusapan. Meron pa akong 4 na bagay na ibabahagi po sa ating pag-uusap na ito. A good Christmas, number 1, includes room for Jesus. Isang maganda po. Sa Paskong ito ay bibigyan po natin ng room o panahon ang ating Panginoong Jesus. Nakakalungkot yung binasa po natin sa Luke chapter 2 verse 7 na the innkeeper said, "There is no room." Wala pong room, guest room available para sa Panginoon. So ito po bang panahong ito ng Pasko? Meron po bang room ang Panginoong Jesus sa ating mga puso? O meron po ba tayong time na inalat? Meron po ba tayong panahon kahit busy po tayo? Imagine niyo po sa isang araw, ilang oras. Meron po ba tayong oras para sa ating Panginoon? Luke 2:7, sabi niya, "And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no guest room for them." O yung ating
binasa kanina. So binalot na lang niya sa lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar sa bahay panuluyan. Nakakalungkot po, no? So talagang punuan sa daming nagbabakasyon sa lugar na yon, sa panahon na yon. So kahit yung isinilang na bata o ang ating Panginoon Jesus ay wala na po siyang lugar para doon sa bahay panuluyan. Ito po yung nagsisimbolo sa panahon natin na sinasabi ang Panginoon po ba sa panahon ng Pasko ay meron po ba tayong meron ba siyang lugar sa ating mga puso o sa ating buhay? Baka naman sa sobrang busy po natin ay wala na po tayong time sa ating Panginoon. Walang kahit sa araw ng pamamahinga, hindi man lang natin binigyan ng panahon ang ating Panginoon. Does the world have room for Jesus today? So, may tanong po. No? Ang mundo po ba ay meron po bang lugar ang Panginoon para sa Kanya? So, ang tao po ba, may lugar po ba sa Kanyang puso o sa Kanyang buhay ang Panginoong Jesucristo? Thousands of invitations and gospel messages have gone out this Christmas season. Many are begged to make room for Jesus, but sadly, millions still say, we have no room for Jesus. No, napakadami pong imbitasyon. Marami pong mga mensahe na ating narinig, ating natanggap, lalo na sa panahong itong Christmas. Mga kapatid, parang maraming mga mensaheng kumakatok sa ating mga puso. Pero nakakalungkot po, maraming mga tao na wala pa ring lugar ang Diyos sa kanilang mga puso. Maraming mga tahanan na wala pa ring lugar ang Diyos para sa kanila. Maraming mga bansa, maraming mga selebrasyon, no, maraming mga trabaho, mga reunion na hindi ang Panginoon ang napaparangalan. Hindi ang Diyos ang sentro ng kanilang mga ginagawa. Christmas without Christ is like an engine without fuel, a tree without sap. No? Ang Christmas na wala si Kristo ay sabi nga parang makina na wala pong gasolina. Amen po ba? So, ganun po, hinahambing o para siyang puno na walang katas. Paano ka makatayo? Paano ka makakilos? Kasi ang pinakasentro ng selebrasyon ng Christmas, kaya nga tayo may Christmas, dahil kay Kristo. Dapat sa Christmas na ito ay siya po ang ating parangalan, siya po ang ating pasalamatan, siya po ang pinakasentro ng selebrasyong ito. Kaya bigyan po natin siya ng lugar sa ating pamilya. Bigyan po natin siya ng panahon o lugar sa ating buhay. Amen po ba, mga kaibigan? So, ito po ang pinakamahalaga. Number 2, a good Christmas includes time for true worship. Does Jesus deserve our worship? So, ang Christmas na ito, mga minamahal kong kapatid, ay panahon po ito ng pagsamba. Ito po yung panahon na sambahin natin ang ating Panginoon. Pasalamatan natin siya. At ibigay po natin yung ating mga papuri, ang ating lakas para sa ating
Panginoon. Sabi ng Hebrews chapter 1 verse 6, and again, when He brings the firstborn into the world, He says, let all God's angel worship Him. At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Bigyan po natin ng panahon. Napakasarap. Sama-sama ang buong pamilya na pupunta sa iglesia ng Panginoon, sa simbahan ng Diyos, at hanapin at sambahin ang Panginoon. So, ito po yung isang mahalaga na ating idagdag sa panahon ng Pasko, na tayo po ay sumamba sa tunay na Diyos, na siya po ang nagligtas sa ating buhay. Philippians chapter 2 verse 9 to 11, wherefore God also hath highly exalted Him, and give Him a name which is above every name, that all the name of Jesus, every knee should bow, and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Sabi niya, dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Ang lahat ay magpapahayag na si Jesus ay Panginoon sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. So dapat po natin siyang sambahin, although ang sitwasyon ay iba-iba, may mga nahihirapan, may mga problema, pero kailangan nating magpasalamat sa Panginoon. Hindi po ba? Kailangan nating sumamba sa buhay ng Diyos. The first Christmas focused upon true worship of the King of Kings. The angelic host welcomed Him with worthy worship. Sabi ng Isaiah chapter 6 verse 3, and they were calling to one another, holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. So, yun po yun, no? Sila po'y tumawag sa Diyos, sumamba sa ating Panginoon. So, itong Christmas na ito, itong panahong ito po yung masarap. Lalong masarap na sumamba sa ating Panginoon. Amen po ba? Bakit po? Marami po tayong dapat pasalamatan eh. Dapat sa mga nakaraang mga buwan, araw, buwan, taon, na tayo po'y iningatan ng Panginoon. Kahit may pandemic, wow, glory to God. Tayo po ay binigyan ng protection ng God. Kahit may kahirapan, ang Diyos ay nag-provide po sa atin, sa ating mga pangangailangan. Amen po ba? Binigyan niya tayo ng buhay. Alam naman po natin yung mga nangyari po sa palibot. Pero tayo po ay iniingatan ng Diyos, kaya dapat po na tayo magpasalamat sa Kanya. Amen po ba? At bibigyan naman niya tayo ng bagong taon, bagong buhay, bagong biyaya. Kaya di po ba natin pasalamatan ang Diyos diyan? Dapat pasalamatan po natin siya sa pamamagitan ng ating pagsamba sa Kanya. Yung pala yung kaya sa panambahan ng mga Kristiyano ay masaya. Bakit po? Kasi marami po tayong biyaya na natanggap. Iniingatan po tayo po ba? Pag ikaw ba'y iniingatan, ikaw ba'y binigyan ng blessing, hindi ka ba natuwa? Malungkot po ba kayo? Malungkot po ba tayo? Pag tayo po binigyan ng blessing ng ating mga magulang, o binigyan ng blessing ng ating company, diba? Lalo ng panahon na ito, may 13-month pay. Nung nakatanggap ka ba, ay malungkot ka? Siyempre masaya, di ba? At ganun din po, nung tayo po ay
iningatan ng Diyos, tayo ay biniyayaan ng Panginoon, binigyan ng malakas na pangangatawan, no? Iniingatan, buhay, provision, pagkain. Di ba dapat tayo magpasalamat? Kaya yun po ang ating mga ginagawa. So iilan po ba sa atin ang sumamba sa Panginoon sa panahong ito, sa Christmas na ito? No? How many will truly worship Christ this Christmas o this year 2021? Wow! No? Christmas 2021, ilan po ba dito ang totoong sumamba, totoong nagpapasalamat sa ating Panginoon? Alam ko po, napakadami. Alam ko po na marami pong magpapasalamat sa taong ito, sa ginawa ng Diyos sa atin. Amen po ba? Number 3, a good Christmas involves giving. Christmas is giving. Napakaganda, ano? Ang panahon ng Pasko ay pagbibigayan po ito. Pagpapatawaran sa mga nagawang kamalian, nagawang kasalanan. The wise man gave glorious gift to Jesus. Di ba nung nakita nila si Jesus, yung mga wise men, ay binuksan nila yung kanilang regalo at inoffer nila kay Jesus. Itong panahong ito, hindi lang ito panahon na tayo po'y nag-isip na, sino kaya magbigay sa akin? No? At ano kayang tatanggapin ko sa Paskong ito? Ano kayang aking ma-receive sa New Year? Hindi lang pong ganun. Okay din po yon. Pero ang Christmas ay pagbibigay po ito. No? Giving our time, giving our talent, and giving our treasures. Saan po natin ibibigay ito? Para sa Panginoon. Hindi po ba? Maliban na tayo po ay nagbibigay ng regalo, siyempre naman, kung may kakayanan ka naman na magregalo, di walang problema. Magregalo po tayo. Kung wala naman, of course, ay magbigay na lang tayo ng time sa Panginoon. No, sa Lord tayo magbigay ng talento po natin. Bigay po tayo ng kayamanan para sa ating Panginoon. Where is Jesus on your Christmas gift list this year? Saan po bang Panginoon? Di ba sa Christmas na ito, sa taong ito, ay may mga listing po tayo, di ba? May mga sinusulat po tayo. Mga kapatid, sa Christmas na ito, bibilang ko si Lolo, bibilang ko si Lola, bibilhan ko si Bunso, bibilhan ko si ate, si kuya, si daddy, si mami, bibilhan ko. Si Jesus, nakasama po ba sa listahan mo? Ikaw ba'y magbibigay din sa Panginoon? Let us give sacrificially to Christmas offering through our offering sa Panginoon. Ating mission offering or yung ating ibibigay para sa gawain ng Panginoon. Kasama po ba yon sa ating mga listahan? Amen po ba? Pero si Pablo, meron pa siyang sinabi na isang mahalaga. Sa Hebrews chapter 10 verse 25, sabi nito, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some, but exhorting, sabi niya dito, one another, and so much the more as ye see the day approaching. Sabi niya. So huwag nating kaligtaan ang pagtitipon na ginawa ng karamihan, di ba? So mahalaga yung pagbibigayan, pero isang mahalaga yung nagbigay tayo ng oras para sa Panginoon. Alam niyo po ba, napakagandang panahon po ito.
napupunta po tayo sa iglesia ng Panginoon, sa church, sa panahon ng linggo, magpasalamat po tayo doon. Hindi lang tayo magbigay ng regalo, kung hindi, itong ating buhay, ibigay din natin bilang buhay na handog para sa Panginoon. Sabi ng Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Diba? Ako'y namamanhik sa inyo. Sabi dito, na ialay natin yung ating katawan o ating buhay sa Panginoon bilang handog na buhay. Napakaganda po na itong buhay na ito, itong katawan na ito ay i-offer natin sa Panginoon. So, ang December ay may ilang Sunday or linggo. 4 na linggo. Mapatid. Napakasarap na tuwing linggo ay nasa bahay po tayo ng Panginoon. Amen po ba? Yes, pwede naman tayo sumamba araw-araw. Pero maganda po yung sama-sama po tayo, nasa church po tayo pag-araw ng linggo. I-offer po natin ang ating buhay para sa Panginoon. Sabi na, a good Christmas involves giving. Mahalaga po yung nagbibigay po tayo sa Panginoon. Nagbibigay po tayo ng ating tithes and offering. Pero isang maganda ay ibigay natin itong ating buhay para sa Panginoon. Amen po ba? In Hebrews chapter 13 verse 16, do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. So, iba-iba po yung ating kakayanan na ibibigay natin sa Panginoon. Wow! Hindi po ba? Iba-iba naman yung ating level, iba-iba naman yung ating kakayanan. Pero ang mahalaga, huwag nating kaligtaan, huwag nating kalimutan na mag-share po tayo para sa Panginoon. Amen po? Then lastly, a good Christmas means sharing the message with others. Isang mahalaga na bagay sa panahon ng Pasko. Huwag po nating kalimutan na ibahagi ang mabuting balita sa mga taong hindi pa nakarinig, sa mga taong mga nakalimot sa mensahe ng Panginoon. Ito po yung magandang panahon na ibigay natin sa kanila. Amen po ba? So nagbigay na tayo ng material na bagay, nagbigay po tayo ng encouragement. Ibigay din natin yung mensahe ng kaligtasan para sa kanila. Sabi ng Mark chapter 16 verse 15, and he said to them, go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Ito po yung sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo, ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Wow! Glory to God. So, marami na pong mga taong nakatanggap, nakarinig ng salita ng Diyos, pero marami pa rin po ang hindi pa nakakarinig ng mabuting balita. At marami pang hindi nakatanggap ng mabuting balita. Ito po ang magandang panahon na ibigay natin sa kanila ang mensahe ng kaligtasan. Amen po ba? So, at this Christmas time, the message of salvation through Christ remains the best news of all. Otherwise, why did He come to earth to be born in a stinking stable and die on a cruel cross? Or why we are here? So, ito po yung panahon na ang mensahe ng kaligtasan na nasa ating Panginoong Kristo ay ibigay po natin sa mga taong wala pang relasyon sa Kanya, kapatid, para hindi po masayang ang ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Last verse sa Luke chapter 19 verse 10, the Son of Man has come to seek
and save those who are lost. Kaya siya pumunta dito, anak ng tao, upang hanapin at iligtas ang naligaw. So marami pang mga hindi pa nakarinig sa kaligtasan. Kaya isa po tayong gagamitin ng ating Panginoon. Review ko lang po. No, a good Christmas includes room for Jesus. Bigyan po natin ng room or lugar ang ating Panginoon Kristo sa panahon ng Christmas na ito. A good Christmas includes time for true worship. Bigay po natin yung pagsamba na tunay or totoo para sa ating Panginoon. A good Christmas involves giving. So, ang panahon ng Pasko ay panahon ng pagbibigay. Pagbibigay natin ng panahon, una sa Diyos, panahon sa ating mga mahal sa buhay, panahon para sa gawain ng Panginoon, at panahon para tayo po ay magpasalamat sa Kanya. Di pang-apat, a good Christmas means sharing the message with others. Ito po yung magandang panahon na ibahagi po natin ang mabuting balita para sa mga taong hindi pa o wala pang relasyon sa ating Panginoon. Glory to God, at salamat po sa bawat isa, at tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat ng marami, at ang aming dalangin, ang mensaheng ito ay magbukas sa kaisipan ng maraming mga tao patungkol po sa magandang kahulugan ng Pasko. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, pagpalain niyo po ang bawat pamilya sa Paskong ito, at ang aming bansang Pilipinas at ang buong mundo, pagpalain niyo po sa Paskong ito. Dalangin namin ang iyong proteksyon, ipagkaloob niyo po sa bawat isa. Purihin ang iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, God bless us all, mga kapatid, at inimbitahan ko po ang lahat ng membro ng Triumph in Christ International Church para sa ating Thanksgiving anniversary this coming third Sunday ng December 19, sa ating main church. 9:30 po tayo mag-start. Kita-kita po tayo. God bless us all again. Bye-bye. Pagpalang araw mga kapatid. Nawa ang bawat isa sa atin ay handa na sa bahaging ito ng ating pananambahan sa Panginoon. Nananabik na po ba tayo na marinig ang pangako niya? Ako rin, nananabik na. Kung ganon, buksan po natin ang ating mga Biblia sa 2 Korinto chapter 9 verse 6 to 8. Sabi po dito, tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang-gawa. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita. So ano daw po ang dapat nating tandaan? Tama, ang pagtatanim ng kaunti at marami. Alin ang gusto nyo sa dalawa? Marahil ang iba ay sa kaunti, ang iba naman ay sa marami. Alin man sa dalawa, wala pong pinipili ang ating Panginoon. Ang sabi doon, tayo ay magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Kahit sino naman, di ba po,
Matutuwa kung kusa ka ng nagbibigay, may kagalakan ka pa. Lalo pa kung ang ating binibigyan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ano ang pangako niya sa atin kung tataglayin natin ang gawi sa pagkakaloob o pagbibigay sa Kanya? Magagawa ng Diyos na pasaganain tayo sa lahat ng bagay at higit pa sa ating pangangailangan ang Kanyang ibibigay. Ang sarap, di ba? Ang saya. So, bakit? Upang may magamit tayo sa pagkakawang gawa. Kaya kung nais mong ikaw ay pasaganahin ng Diyos sa lahat ng bagay at higit pa sa ating pangangailangan, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Ihandog natin sa Kanya ang ating mabuting ani. Ayon sa ating sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan, kasabay ng pagsamba at pagpupuri upang higit na malugod natin ang ating Panginoon. Paano natin maibibigay? Huwag po tayong mag-alala. Maya-maya lamang ay makikita at mababasa ninyo sa screen ang GCash number na inyong pwedeng pagpadalhan. Kung kayo naman ay malapit lamang sa bahay-sambahan, hanapin natin kung sino ang tumatanggap ng ating ikapo at personal natin itong iabot sa Kanya. O dili kaya ay hanapin natin ang ating butihing pastor. Maaari po natin itong iabot. Maligayang pagkakaloob sa ubasan ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pribilehiyo na ibinigay mo sa amin upang kami, Panginoon, ay may kaligayahan at buong puso hindi napipilitan na magbigay ng aming mga ani mula sa iyong ubasan. Panginoon, nawa maging kalugod-lugod po ang bawat isa sa amin na ngayon po ay ihahandog sa iyong luklukan ang aming pong mga pinagtrabahuan. Ang 10 bahagi at iba pang karagdagan na amin pong nakayanan sa araw na ito. Panginoon, kung sino man po, Panginoon, ang may nangangailangan sa araw na ito, pinansyal, espiritual, o anuman saan mang aspeto ng kanilang buhay, dalangin po namin, Panginoon, na sila ay inyong katagpuin. At higit sa lahat, kalugdan mo po ang mga tao na may kagalakang nagbigay sa iyong ubasan sa umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po muli sa ating lahat. God bless everyone. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Sing it again. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Oh, I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. If you open